buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why Wine? The first miracle, the very first miracle of the Lord Jesus Christ was about making wine. He turned water into wine. Of all things, this was what the first miracle was about. Why wine? Bakit kaya ang unang himala ng Panginoon ay ang paggawa ng alak mula sa karaniwang tubig lamang? Salamat, Ama, dahil kayo po ay aming kasama lagi. At ngayon, pinupurihin namin kayo, Panginoon, dahil pinupuno nyo aming puso ng papuri, ng mga pasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. We ask you, Lord, to continue to cleanse us, make us worthy to see your glory, reveal to us your wisdom, take us by the hand so we can change from glory to glory and to the likeness of your Son, Jesus. We ask you, Father, to be our speaker. Give us a simple message that will cut through our heart, reveal to us a part of you, and enable us to be more and more like you. Nawa, Panginoon, ang inyo pong katotohanan ay magpalaya sa amin at magturo sa amin kung paano rin makikitungo sa aming kapwa. Father, speak to us. Use your servant as your instrument, but we want to hear your voice. May you speak powerfully so that we will always be changed whenever we hear from you. We commit this time to you, Father, asking you to bless your people and lift up only your name. And in the name of Jesus, your Son, we praise you and thank you. Amen. Why wine? Bakit nga kaya sa dinami-rami ng pwedeng himalang gawin ng Panginoon, ang nauna pa na na-record sa Bible ay ang paggawa ng alak? We shall be reading John chapter 2 verses 1 to 12 from the Contemporary English Version. And we'll begin with verses 1 and 2. 3 days later, Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had also been invited and were there. Sa pagbukas ng istorya, we see Mary busy with other women folk of her family, attending to the details of a wedding, which was one of the biggest events in any ancient village. At nandun din ang Panginoon, imbitado kasama ng kanyang mga alagad. Immediately, what do we see here? That Jesus socializes. Of course, the Bible says that Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and with men. That Jesus developed physically, mentally, socially, and spiritually. While many people paint a very grim picture of Jesus as not smiling, not telling jokes, not socializing, this first miracle gives us a very important glimpse into his social life. Na ang Panginoon ay nakikihalubilo, nakikipagmabutihan sa mga tao, at dumadalo sa mga pagsasaya. Misa kasi may natatanggap akong tanong sa Facebook, pwede po ba kaming ngumiti dahil si Jesus daw hindi ngumiti? Pwede ba kami magbiruan dahil si Jesus daw hindi nagbiro? Wala namang ganong verse sa Bible. Ang nakikita pa nga natin, siya ay nakikipagmabutihan. In fact, his critics called him a drunkard and a glutton. Dahil lagi nilang nakikita na nasa mga ganitong pagtitipon at may gana na kumain at makisalo sa mga tao. So Jesus was a very balanced person. Very much unlike some pictures that people paint of him, na hindi siya normal, na lagi siyang serious, na hindi siya nag-enjoy sa buhay. Because some teachers over-deify the human Jesus and strip him of his humanity and humanness. And then they turn this image into an idol to be the model, to be the mold for all other believers. Pero nakita natin, ang Panginoon ay nakikihalubilo. And there's no question about it.
that he enjoyed those events. John 2:3, when the wine was all gone, Mary said to Jesus, "They don't have any more wine." Malaking problema, hindi pa tapos ang kasiyahan, ay wala nang inumin. Itong wine na pinag-uusapan, hindi yung alak na nakakalasing na liquor. Ito yung galing sa grape. No? It was a table wine that the people in the Mediterranean countries usually took with their meals, as much as people in the tropics take water or coconut water or something else with their meals. So sabi ni Mary, wala nang wine. Siyempre, kahihiyan. Papahiya naman yung host family. So obviously, Mary was on the host side because she was worried about this lapse. Matitigil na ang kasiyahan dahil wala nang mainom ang mga tao. It was a very human, social, a very natural, and what some people might call a very mundane, earthly, and worldly concern. There is no more wine. Interestingly, in the public ministry of Jesus, this seems to be the first problem ever presented to him. And by Mary, his mother, no less. Wala nang alak. John 2:4, Jesus replied, "Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do." So Jesus shows his concern for timing, for the timing of his ministry, for the revelation of himself, a concern for decorum and propriety, and for method. Dapat nasa lugar ang lahat, nasa tamang oras, at nasa tamang lugar, nasa tamang panahon. There was a concern for policy, and even what some people might call discipline. Sabi, "Ina, huwag niyo naman akong sabihan kung anong gagawin, hindi pa oras." John 2:5, very interestingly, Mary then said to the servants, "Do whatever Jesus tells you to do." So there was insistence on her part that something happens, that Jesus does something, almost like a stubborn insistence, because Mary knew Jesus. Kilala niya, alam niya kung anong pwedeng gawin, at kabisado niya kung ano ang laman ng puso. Here, Mary displays faith, which really means trust and action together. Sabi niya sa mga katulong, ano man ang ipagawa sa inyo, gawin niyo. Dahil nararamdaman ni Mary na ang ipapagawa ni Jesus sa mga katulong ang magiging kalutasan sa suliranin na wala ng alak. John 2:6. At the feast, there were 6 stone jars or water jars that were used by the people for washing themselves in the way that their religion said they must. Each jar held about 20 or 30 gallons. So in those events, especially in religious events, or events that have the religious flavor, people washed parts of their bodies. Their hands, their feet, sometimes their face. So may mga jars doon, nalalagyan ng tubig. At sa dami ng mga naghugas, sa dami ng mga gumamit, at tapos na yung paggamit noon, wala nang laman. The 6 stone jars that could contain a lot of water were already empty. And there were always empty jars to fill. If you like to spiritualize so immediately, there are always empty jars to fill. So sa atin naman, be an empty jar. Be empty for Jesus so that Jesus could fill you, so that Jesus could fill us with what He is made of. Sometimes we are too full of our own conceit and ignorance and stubbornness, even of our fossilized traditions and set ways, that there's no more space for the innovation of Jesus. There is no more space for a surprise miracle because we are so set in our ways. So be an empty jar for Jesus. Be an empty jar so that Jesus could fill you with water that He could turn into something more fabulous. John 2:7-8. Jesus told the servants to fill them to the top with water. Then after the jars had been filled, He said, "Now take some water and give it to the man in charge of the feast."
Sumunod yung mga katulong. Sabi ka sa kanila ni Mary, kahit ano ipagawa sa inyo, gagawin nyo. At kahit hindi oras umigib ng tubig, wala na sa job description nila na sa oras na yon igib pa ng tubig, ginawa nila. Sabi ni Lord, punuin nyo ng tubig, at nung napuno na, magdala kayo ng sample doon sa Master of Ceremonies, doon sa head waiter, o sino man yung nangangasiwa ng buong pagdiriwang. So the servants are first instructed by Mary, then Jesus, and they obey. Immediately, we know the lesson here. Obey Jesus. And watch. People who obey Jesus must keep their eyes open and ears and hearts and minds so that they will see the effect of their obedience. John 2:8-12. The servants did as Jesus told them, and the man in charge drank some of the water that had now turned into wine. He did not know where the wine had come from, but the servants did. He called the bridegroom over and said, "The best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last." Wala namang kamalay-malay itong head ng seremonya na tubig lang pala yung ininom niya dahil naging alak na. At humanga pa siya. Sabi niya, kadalasan yung mga naghahanda, yung pinakamasarap na alak ang unang ipinaiinom dahil siyempre, uhaw, gutom ang mga guest, masyadong sensitive sa lasa at sa quality. Pero pagka sila'y nakainom na ng marami-rami, na busog na, hindi na nila mapapansin masyado kung ano yung quality ng susunod na pag-iinom sa kanila. Ang inilalabas na nila yung mga second class na wine. Pero sabi, kakaiba kayo ha. Yung best was saved for last. Ibang klase ito. Verse 11. This was Jesus' first miracle, and he did it in the village of Cana in Galilee. There, Jesus showed his glory, and his disciples put their faith in him. After this, he went with his mother, his brothers, and his disciples to the town of Capernaum, where they stayed for a few days. The first miracle of Jesus was turning water into wine. So the question is, why, of all things, wine? Why not call somebody from the dead back to life? Why not make a crippled man walk? Why not give sight to the blind? Why turn water into wine? And we shall go back to that question. Meanwhile, the servants who obeyed were the first to see the first miracle of Jesus. Those who obey, see. You obey first, then you see. You believe first, then you see. Alam niyo naman yung system ng world. To see is to believe. Show me first. Prove to me first. But in the way we deal with the Lord, you obey first, then you will see. If you are waiting to be shown all the proofs before you would obey, probably there will be no more opportunity to obey because you obey first. That's the way it is done with the Lord. The disciples who accepted the invitation, "Come and see," which was recorded earlier in the other chapters, they saw the first miracle of Jesus. Kasi, merong mga sabi, "Lord, saan po ba kayo nakatira?" Sabi, "Lord, come and see." Hindi lang come and see where I live, but come and see how I live. Come and see how I handle life. Come and see what I will do. They did, and now they see for the first time. So follow Jesus to see. Is there any area in our lives where we want to see how Jesus works? First, we follow Him. Kung gusto nating makita, mapatunayan kung sino siya sa ating buhay, sundin na muna natin. Kuminsan merong larangan ng buhay natin na hirap tayo, sundin natin ang katuruan ni Jesus tungkol doon. Meron tayong mga relasyon na ayaw mag-click. We have relationships that don't work. We have styles that don't work. Follow Jesus, obey Jesus, and see. Kailangan meron muna tayong investment of obedience
and faith. Now, that miracle was not planned. It happened because there was a need. There was an opportunity to do good, to save a situation from becoming bad. There was an opportunity to extend the enjoyment of the people. There was an opportunity to make them happy. The miracle happened because Mary presented the need to Jesus. At face value, that's what you easily see. Mary had faith in spite of being asked not to ask Jesus at the time. She still said to the servants, obey him, follow him. And because Mary insisted. That's the truth about the story. She insisted. And the miracle happened because there were servants who obeyed. So alin kaya tayo doon sa mga karakter na ito? Tayo may mga needs din eh. Meron pa mga iba, may needs po ako pero nakakahiya na ipag-pray kasi maliit na bagay. Bakit? Malaking bagay lang ba? Kaya nga, why wine? Mahalaga yung lesson. Despite reasons to not do the miracle, Jesus did it anyway. Why wine? But the better question should be, why not? The question with Jesus is, why not? The first miracle of Jesus shows that his love dignifies even an untimely request. That he was not a slave of schedule or set standards or molds or expectations. That Jesus would pay attention to whatever matters to people, even though those things are of not eternal significance. The first miracle of Jesus shows that his love dignifies even what seems to be a trivial, earthly, and worldly concern. Something that over-spiritualized people should learn or relearn. That we are not just only concerned about eternity and the next life, that we have to live this life here and now. And that the love and comfort and concern of Jesus doesn't cover only eternity, but covers our daily, yes, you might call mundane existence. That the love of Jesus does not call anything small if it is big to you. Siyempre, kay Jesus, ano ba naman yun? Maghihimala ako, alak, wala namang kalatoy-latoy, wala kakwenta-kwenta. Hindi dramatic, hindi life, hindi eternal. Mahalaga kay Mary Mahalaga doon sa mga hosts. Mahalaga doon sa mga tao, kaya pinahalagahan. Hindi ko mo tayo may mga religious concerns, wala na tayong iisipin kundi kabilang buhay. Kakalimutan na natin na ang buhay dito sa mundo ay regalo ng Diyos na dapat nating lasapin. Mga saya, mga sarap na dapat maranasan na puro na lamang ipinagpapaliban at langit na lang ang hinihintay. May langit sa kabila at dapat may langit din dito. Yun ang mensahe ng pagpapahalaga ni Jesus sa maliit na bagay. Nothing is too small or insignificant or earthly for Jesus' love. Like nobody is too small. What is important to people is important to Jesus. Not just his heavenly, eternal agenda, but he has time and he has the heart to look into people's concerns. Though compared with eternity, they seem to be trivial and trifle. But because Jesus loves us, what is big to us is big to him as well. Jesus is not a slave of, nor an oppressor for time or space or method or theological significance. You don't have to theologize everything and spiritualize everything. Even the spiritual Jesus lived in the body of a human being. And we are spirit, body, and soul. While we give a lot of emphasis and importance to the spirit and even the soul, do not ignore the body. Because if the body is not important, the Lord would have not given us bodies to wear. So life on earth, the needs of people, food, drink, clothing are important to God.
And true ministers of God will not minister only to the spirit, but will also minister to a hungry stomach, will minister to an aching arm, will minister even for the frivolous need for more wine so the party could continue. This is the message about the humanity of Jesus, the love of Jesus. Kung minsan hindi natin masyadong kilala si Jesus, akala natin ang mahalaga lang sa Kanya yung mga nando sa kalangitan. And what do we see here? That Jesus does not demonize weddings or socials. He does not demonize good food and wine, even enjoyment, and the earthly and mundane concerns of ordinary mortals. Napakahalaga na matutunan natin yung simpleng mensahe. This being the first miracle of Jesus must have a statement, must carry a strong weight. Lumapit tayo sa Diyos at sa kapwa. Igiit ang pangangailangan. What we learn from Mary here was to insist. And what we learn from Jesus is that He is not offended that she insisted. In fact, Jesus told us two stories that the lesson that He wanted to teach was for us to be insistent. There was a story about the neighbor borrowing bread. Sabi niya, kahit ayaw bumangon nung kinakatok, pag hindi ka tumigil ng kakakatok, babangon din yon para ibigay yung kailangan mong tinapay. And then the story about the widow seeking justice. And Jesus says, you know, even if the judge is not interested in justice, just because this widow is insistent, she'll have it. Pray insistently. I mean, God won't get offended. Believe in your prayer, believe in what you want, and believe in the magnanimity, believe in the charity, in the love of God. Don't apologize for what you want or need. God knows our hearts. How much do we know God, and how much myth is what we know of God? Si Jesus ay pwedeng pakiusapan. Kahit para sa mga bagay na hindi naman mukhang sobrang mahalaga sa tingin ng iba. At ang nakita natin, si Jesus ay madaling kausap. We see the importance of the ministry of intercession. Mary interceded for the hosts. We can intercede for one another. Just don't ask Mary to intercede for you because she's at peace now. We have to intercede for one another. She interceded for people who lived in her time because she was also on earth at that time. But now, we intercede for one another. Let's let her enjoy her rest. But let us do the intercessions ourselves. Si Jesus, madaling kausap. So ang lesson para sa atin mga kapatid, pati tayo, maging madaling kausap. If Jesus is easy to talk to, and we are Christians and like Jesus, we should also be easy to talk to. We should not sit in our Olympuses and let the mortals climb us so that they could reach us. We should get down to where the people are. Like Jesus went down to where the people are. He went down to that wedding party. And He even did a miracle extending the enjoyment of this event by giving them more wine. When our neighbors have needs, let's give it to them. Don't say, bakit ba kailangan yan? Wala namang kwenta yan. Sa kanya may kwenta Lagi tayong ganun ina-assign natin yung values natin sa iba. Yung asawa mo natatakot sa daga. Ba't ka ba natatakot sa daga? Mas malaki ka naman sa daga. Daga lang yan. Takot siya Ba't hindi mo pahalagahan yung takot niya? Mamaliitin mo dahil ikaw hindi takot. Kasi nahihiya ako. Ba't ka nahihiya? Wala namang nakakaya, pumunta ka doon. Meron siyang kung anumang dahilan kung bakit siya mahihiyain. Mga kapatid, kung mahal nyo ang isang tao, huwag yung maliitin yung malaki sa kanya. Kahit sa tingin nyo maliit. Sa tingin nyo ba malaki kay Jesus yung kailangan ng wine? Pero pinagbigyan kasi maibigin. Proverbs 3:28, don't tell your neighbor to come back tomorrow if you can help today. Delayed charity is no charity. Aanhin pa ang damo daw kung patay na ang kabayo.
Mahalaga mga kapatid, pag pinapahalagahan ng ating kapwa, igalang natin at pahalagahan din natin. Ang mahalaga sa iyo ay mahalaga kay Jesus. So pahalagahan ang mahalaga sa kapwa. Lalo ko ang kapwang ito ay magulang. O gusto na magulang mo, matanda na siya, dinadalaw mo lagi. Dalawin, mahalaga sa kanya yun eh. Mahalaga sa asawa mo, ganito, maasala mo anniversary nyo, di alalahanin mo. Hindi na kailangan nyo, pinakasalan na nga kita eh. Mahalaga sa kanya eh. Ba't di mo pahalagahan? Mahalaga sa anak mo, di pahalagahan mo. Huwag sarili lang. It's not only about what we think is proper, what we think is big, or what we think is reasonable. We should be sensitive to what others think and to what is important to others as well. Philippians 2, 3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. And church people, Christians, should always remind themselves about this. Of course, it's good that we place a lot of premium on heavenly and eternal agenda, but we must never forget other people's needs. There are people who bring relief goods to people who suffer crisis, but before they even give them rice or something to eat, first they must accept Jesus. First, they must go through the religious manual. Well, it is very important, but you must look at the whole thing from the point of view of the hungry person. Of course, a hungry person will accept anything and everyone with the promise of relief. But do not tie relief with your religious agenda. Just love. And when the people feel God's love through your deeds, they will be open to your message. Hindi dapat ginagawang prerequisite. No? Yung mga ganyan. Pagka nag-born again ka, bibigyan kita ng pa-enroll, yung mga ganyan, mga kumisa ng mga pang-blackmail ng mga titang born again. Diba? Kung mahal natin ang mga tao, let's just be like Jesus. Give them what they want, as long as we can give it. Do a Mary. Intercede for others. But again, let her live in peace. Leave her in peace, and let's do the interceding for ourselves. Napakahalaga mga kapatid ang mensaheng ito. Parang maliit na bagay kung tutuusin. Kung kayo ang pipili ng first miracle nyo, kung kayo si Jesus yun kaya? Siguro hindi. But there's a lesson there. Ganun ang pagmamahal ni Jesus. Maliit at malaki, mahalaga sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung anong concern ninyo, anong problema ninyo, anong bigat na dala nyo, ramdam nyo ni Jesus. Siya ay Lord and Savior na talagang nakakaramdam sa atin. Huwag niyong mamaliitin kahit ang nararamdaman niyo. Huwag niyong kayong mahiya sa Diyos na lumapit. Kung mahalaga sa inyo, mahalaga yun sa Kanya. Ang lesson lang natin dapat, kung ano rin ang mahalaga sa kapwa natin, kung anong inaasahan nila, kung anong pangako natin, tuparin natin. Kasi dapat din nating pahalagahan yung mahalaga sa kanila. Panginoon naming Diyos, turuan niyo kami na i-apply sa buhay namin ito. We ask you, Father, to give us the wisdom to apply this very simple lesson in our lives. That we should not be deceived into thinking it is insignificant just because it is simple. Teach us to see what is profound, what is eternal in this miracle. Help us to see and have a glimpse into the heart of Jesus so we can follow in His footsteps and be like Him. Teach us to give importance to what is important to our fellow men. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid ng mga simpleng katuruan na yan at hanapan ng karunungan na i-apply sa buhay. In silence, let us meditate on this simple lesson and ask the Lord to give us profound applications that will benefit us and our fellow men all our lives. Dear Father, as we sit in silence before you, we ask you to finish this message for us today. Give us applications. Enlighten us how we could put this to practice.
natapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Why Wine? Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan, at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim
at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tanalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maaari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa, pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Pag-ibig niyo sa akin, di may haling tuladan. Wagas
wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa'king kahinaan di magbabago, pag-ibig niyo sa'kin laging naririto. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali,
Bakit may mga fixers sa mga opisina ng gobyerno? Tayo kasi mga Pilipino, personal ang paningin natin sa lahat eh. At yung gobyerno kung minsan parang nagmumukhang cold institution, parang policies, laws, rules na hindi masundan ng karamihang ng mga mamamayan. We always want a human face. Kaya siguro nagta-thrive sa ating kultura na may mga fixers. Kasi may human face, may umaakay sa'yo, dadali ka sa pinto na ito, dun sa desk na yon, dumadali, kesa ang mga kausap mo para mga bureaucrats doon na hindi ka kilala at hindi mo sila kilala. Pero syempre may downside dito dahil maglalagay ka, kuminsan yung mga nakapila na uunahan dahil may fixer, at kuminsan merong mga fake na fixers. They do not deliver their promise, kaya kawawa ka naman. Mas maganda siguro ay yung mismong mga taga-gobyerno ang magbigay ng human face. Na nandun ka sa desk, nandun ka sa counter, but you're also a friend, you are a kababayan, para hindi na kailanganin itong ganitong mga fixers. Handa na ang ating piging sa pangunahing panauhin. Tayo na pumawit, sumayaw sa pagtugin, at siya'y magkakapiling. At kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Isang bikinin siya'y mapapurihan. Magbista kay Jesus kapatiran, ipagdiwang kanyang karangalan. At sabay sambitin pangunahan ang ating bayan. Ating Bawat isa'y magpungin, kaninang hapit ng pagpuri. Ang bukal ng kaaway, pista ay binawi. Ikaw ang lugar natin. Kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang mithiin siya'y mapapurihan. Magbista kay Jesus kapatiran, ipagdiwang kanyang karangalan. Pagsabay sambiting pangunahan ang ating bayan. Halina tayong magpista! Siyang napakaligaya at tigil ng kanyang pagpapala. Sa ating pagmasidak sa nadarama, nagkakais at sama-sama. Magbisa kay Jesus Pilipinas, pag-ibig sa Diyos ay magliliwas. Pagkinain ang hanip, lingapin ang kanyang hiyas. Magbista kay Jesus Pilipinas,
sa akin, di nababago ng hangin kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!